Naman tutugon si ating Vice President Sara doon sa aming supina at kami nakahanda naman. May panel of investigators ako, puro lawyer, para harapin at pakinggan yung panig ni Vice President Sara. Doon po sa sinasabi po niya na kakaroon daw po kasi ng conflict doon sa kanyang pag-attend sa House, sa mga hearings po doon. Paano po natin, sir, to tinitingnan? I understand meron ng pronouncement ang House, nagpa-media, press ko na sila, that kinancel ang committee hearing for tomorrow. Kaya with that, siguro kami ang tuloy. So, malaking bagay din to na nagbigay daan ng House para sa inyo, sir, ano? Maganda yun, malaking bagay at dahil para etong investigasyon na tungkol dito sa etong mainit na balita ngayon ay matapos na natin. Opo. Pero sa ngayon, sir, sinabi niya po na parang nagpapahiwatig si VP nga po na mag-set ng another day. So, meron po ba na ihabol niyo na request nila so far from the OVP ng letter first? Wala akong natanggap na request ng ating Vice President na ipagpaliban yung ano namin bukas, investigasyon namin bukas. So far, ang dahilan kaya mag-request di umano si Vice President dahil nag-coincide nga dun sa investigasyon ng House. But then, the House of Representatives have already conducted, nagpa-press ko na sila at sinasabi nga na canceled ang hearing tomorrow. So, eto na lang ang natitira na schedule para kay Vice President na pumunta sa amin. Nagpahiwatig na po ba siya kung pupunta siya or representatives niya tomorrow? Sa mga pahayag niya nung mga nakaraang araw, sinasabi niya naman na sasagot siya, pupunta siya, sasagot siya. So yun ang pinanghahawakan namin. So nagre-ready lang kami kung sakaling dumating siya bukas. But then, yung tinatanong nyo, wala pa kaming natatanggap na request from her na ipagpaliban ang investigation tomorrow. Since nagpaubaya na po ang Kamara, sir, sa schedule bukas, wala na kayo nakikitang dahilan para hindi makarating si VP Sara? Yes, I suppose our Vice President will be coming tomorrow para maliwanagan na nga itong controversy na ito. Sir, nung Tuesday, nabanggit ninyo na ipapanukala nyo kay VP Sara kung papayag siya, napayagan ang media na makinig doon sa pagdinig sa hearing sa kanya tomorrow. Itutuloy niyo po ba yan? Tatanungin niyo siya kung willing siya na payagan kami na makinig? Siguro yung ihaharap namin sa media ay nasa sa kanya po yun. Pero yung investigation proper, kami mismo ay hindi namin ihaharap sa media because kung ano man napag-usapan namin doon sa investigation ay ituturing namin na confidential. Ganun po. Para walang masabi ang tao na Sir, aside dun sa subpoena niya, open tayo just in case, kasi sabi niyo nga wala pa po kayong record na may formal complaint siya about dun sa threats po sa kanya. Yes, alam niyo, kasama yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya kami nag-step in dito sa controversy because there is already a threat sa buhay ng presidente. Mandato po ng NBI na pagka mayroong mga threat na ganyan, magmula sa presidente, vice president, speaker, senate, chief justice, primary jurisdiction po ng NBI. Kaya hindi kami pwedeng tumahimik lang, no? Kaya ito nga kami pumasok. Ngayon, sinasabi ni Vice President Sara na meron ding threat sa kanya, kasama po yan sa iimbestigahan namin bukas. Sana po makipagtulungan si VP para ma-identify din namin kung sino yung nagte-threat sa kanya. Okay. Kasi kahapon or kagabi, sir, parang binatikos ni VP Sara yung PNP na wala daw silang alam tungkol dun sa threat sa kanya. Actually, sinabi niya it's a big shame na walang alam yung PNP daw. Pero from your end, may naririnig ba kayong threats din? Sa sa salita ni BP, tsaka din namin nalaman. Pero as far as formal complaint
hard